May isang mayaman na walang anak ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Dahil siya ay tumatanda na, kailangan niyang humanap ng taong tagapagmana ng kanyang kumpanya at ari-arian. Isang araw, sumulat ang mayaman sa lahat ng kanyang empleyado at inimbitahan niya ang mga ito para sa isang interview na magaganap sa susunod na linggo. Sa pamamagitan ng interview sa bawat empleyado, mamimili ang mayaman para sa susunod na tagapagmana ng kanyang kumpanya. Ang pinakakwalifikasyon lamang na dapat na natatangi sa isang tagapagmana ay ang pagpapahalaga at pagiging makatao anuman ang estado o posisyon nito sa kumpanya. Bilang bahagi ng kumpanya, lahat ng empleyado ay imbitado anuman ang kanilang posisyon. Lahat ay pantay-pantay at walang nakaaangat sa iba. Lahat ng empleyado ay masaya dahil ang bawat isa ay may pagkakataong magmana ng kumpanya anuman ang kanilang kasalukuyang posisyon. Kabilang ang isang janitor sa mga nakatanggap ng sulat mula sa mayaman. Matapos niyang mabasa ang sulat, siya ay naghanda para sa interview. Ang janitor ang pinakamabait sa lahat ng kanyang empleyado. Lahat ng staff ay kanyang binabati at nginingitian, suklian man siya ng iba ng pagbati o hindi. Ito ay wala lang para sa kanya. Maaga itong pumapasok sa trabaho at late na itong nakakauwi dahil kailangan niyang siguraduhing malinis ang opisina pagpasok ng mga empleyado kinabukasan. Subalit, sa kabila ng kanyang kasipagan, nananatili pa rin siyang mahirap at kapos sa pang-araw-araw. Sa darating na interview, wala siyang sapat na pera para makabili ng presentableng damit, kaya gumawa siya ng paraan. Isang linggo, bago ang interview, nangolekta siya ng mga plastik na bote sa opisina at kanya itong binenta para siya ay makaipon pambili ng kanyang susuotin sa interview. Dumating ang araw ng interview. Lahat ng empleyado ay pumasok ng maaga. Patungo na rin sa kumpanya ang janitor at siya ay presentableng nakasuot na pang-opisina. May baon-baon din itong pagkain para hindi magutom habang naghihintay sa kanyang pagkakataon. Malapit sa pintuan, may isang pulubi ang tila gutom na gutom at nanginginig. Nagmamakawa ito sa janitor. "Anak, pahingi ng pagkain. Gutom na ako. Ako ay nilalamig dahil magdamag ang ulan at ako ay basang-basa mula pa kagabi. Huwag mo sana akong tanggihan tulad ng iba." "Tatay, huwag po kayong mag-alala. Meron po akong baon na pagkain. Sa inyo na lamang po ito." Hindi nagdalawang isip, hinubad ng janitor ang kanyang Amerikana at ipinatong niya ito sa balikat ng matandang pulubi. "Ito po, tay, para hindi po kayo lamigin." Lubos na nagpapasalamat ang pulubi sa ibinigay na pagkain at damit ng janitor. Dahil naibigay na ng janitor ang kanyang nabiling Amerikana, tila nagdadalawang isip na siyang tumuloy sa interview. Pagpasok niya sa loob ng kumpanya, siya ay nagtungo na sa pila. Dahil sa ginugol niyang oras sa pagtulong sa pulubi, siya tuloy ay nahuli at nakaupo sa pinakadulo. Ilang oras ang lumipas. Sa loob ng kwarto ng mga naghihintay para sa interview, pumasok ang isang matandang lalaki. Bulong-bulungan ng marami, siya ang may-ari ng kumpanya. Mula sa kinauupuan ng janitor, namukhaan niya ang may-ari ng kumpanya at agad niyang naalala
ang pulubi mula sa hugis ng muka at sa mata nito. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang may-ari ng kumpanya, nakita niya na suot-suot nito ang Amerikana na kanyang binili. Siguradong sigurado siya sa itsura ng kanyang nabiling Amerikana, kaya malabo siyang magkamali. Hanggang inilabas ng may-ari ng kumpanya ang isang sandwich at ito ay kumain sa harap ng kanyang mga empleyado. Mula sa kinatatayuan ng mayaman, nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng janitor. Habang nakatingin sa janitor, nagsalita ang mayaman. Ako ang pulubi na nakita mo sa harap ng aking kumpanya. Ilang oras lang ang nakalipas. Lahat ay nagulat sa binitawang salita ng mayaman at lahat ng mga tao ay hindi makapaniwala dahil tanging ang janitor lamang ang nagmagandang loob para siya ay lapitan, bigyan ng pagkain at bigyan ng damit. Tumayo ang janitor at nagtanong, "Pero sir, bakit po kayo nagdamit bilang isang pulubi? Gayong kayo po ay mayaman." "Dahil gusto kong makita ang nilalaman ng puso ng isang tao, hindi sa panlabas nitong anyo. Kung ako ay magpapakilalang may-ari sa pintuan pa lang ng aking kumpanya, gagawin niyo ang lahat para magpakitang gilas at makuha niyo ang loob ko. Subalit, sa ganung paraan, hindi ko makikita kung ano ang nilalaman ng inyong mga puso." Ang pagbibigay na walang hinihintay na kapalit ay isang patunay na ang isang tao ay may busilak na puso. Dagdag nito sa janitor, "Kung paano ang iyong naging trato sa pulubi kanina, sigurado ako na ganun rin ang trato na gagawin mo sa ibang tao at sa iyong mga empleyado. Hindi lang ang kumpanyang ito ang nangangailangan ng mabuting leader, kundi ang ating lipunan at komunidad. Leader na marunong magmalasakit at handang mag-alay ng puso sa iba. Pinatunayan mo na ikaw ay karapat-dapat na magmana ng aking kumpanya. Handa akong ilaan ang aking natitirang oras sa mundong ito para ituro sa iyo lahat ng aking nalalaman sa pagpapatakbo nito upang maipagpatuloy mo ang kumpanyang ito na aking pinaghirapan at aking nasimulan." Binabati kita. Ang tingin man ng marami sa pera at kayamanan ay kapangyarihan, pero walang hihigit sa kapangyarihan ng puso ng isang taong mahirap na kaya pa ring tumulong at magbahagi sa iba sa kabila ng kasalatan sa buhay. Dahil alam nila kung ano ang pakiramdam ng walang-wala. Walang saysay ang iyong kayamanan kung ito ay iyong sinasarili lamang. Mas kayamanang maituturing ang naibabahagi mo sa iba kung anuman ang meron ka. Kindness is more important than wisdom, and the recognition of this is the beginning of wisdom.